Magandang araw nga pala sa ating lahat and especially lalong-lalo na naman sa mga nakakapanood na naman ng ating latest video dito kay Sitaw. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang announcement na inilabas na naman ng project manager ng Sitaw na si Sir Dylan Lim at kung ano nga ba ang nilalaman nitong announcement na ito at sino nga ba si Sir Dylan Lim at may ano nga ba yung nilabas nila na convo na patungkol nga sa kung paano matatapos or paano magsisimula yung disbursement refund ng mga investor natin dito kay Sitaw. And syempre, alamin din natin kung nawala na ba ang Sitaw apps. Kaya tutok lamang po kayo kay Kuya Mark. And syempre, don't forget to subscribe on my YouTube channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga latest video. Tara, let's go mga guys. Makalipas nga ang ilang buwan, simula nang ipinasara si Sitaw noong June, ay hanggang ngayon pa rin po ay hindi pa rin matapos-tapos itong problema ng mga investor dito kay Sitaw. And especially, ang dami pa po mga investor na hindi pa po nakakabalik ang kanilang mga na-invest na pera dito kay Sitaw. So ayan po, bali may isa po tayong isang announcement na pinalabas ni Sitaw patungkol nga dito sa pagbabalik ng ating disbursed refund or ng ating mga pera na na-invest dito kay Sitaw. Sitaw announcement, dear all, thank you all for your dedication and efforts. We understand your concerns about the current progress and the inconvenience and worries this situation has caused. We would like to provide an update of the current situation. Due to the large amount involved in the need to comply with stringent anti-money laundering policies and local regulatory requirements, our funds are currently undergoing the bank's approval process. This process involves cooperation from multiple parties and requires various departments to sign and approve, which is why it's taking longer than anticipated. Please understand that these measures are in place to ensure legality and compliance, and to protect the interests of all parties involved. We are actively communicating with the relevant departments and working hard to advance the process. Rest assured that once approval is granted, we will make an announcement promptly and restart the payment as soon as possible. We understand that the waiting period may cause inconvenience, but we are committed to expediting the necessary procedures to ensure the swift transfer of funds. Thank you once again for your understanding and patience. I will inform you of any new developments as soon as possible. I am with you every step of the way. Best regards, Dylan Lim, Project Manager, August 12, 2024. So ayun mga guys, bali po yun yung tungkol sa ating announcement. And syempre, nabasa po natin dito na ayun po, mag-aantay na naman po tayo ng approval na patungkol nga dito sa sinasabi dito sa announcement na ito. Pero di ba, ang nakalagay sa kanilang latest na announcement and syempre ng kanilang memo is na-approve na po yung tinatawag po nila na new banking method. And especially, ayan po, last month is possible na sana po siya magsimula yung kanilang pagbabalik or pagdi-disburse ng mga investment fund ng ating mga kapwa investor. Pero bakit dito sa kanilang sinabi na Sitaw announcement is mag-aantay na naman po ng approval dito sa sinasabi nilang bank approval mga guys. So, kailan na nga ba ito magsisimula? And syempre, ano nga ba yung hakbang dito ni Sitaw at ng mga head dito? Kung paano nga ba talaga or kung kailan na nga ba talaga may ibabalik ang pera ng ating mga kapwa investor na nag-invest ng pera dito kay Sitaw. And syempre, ipapakita ko po sa inyo para malinawan din po kayo ang lumalabas po na convo with Sir Dylan Lim. Ayan po. Dito din po ay mababasa din po natin kung ano nga ba yung nakapaloob dito sa convo na ito at kung ano nga ba yung mga katanungan ng ating mga kapwa investor dito kay Sitaw na kung bakit nga ba natatagalan itong pagbabalik ng ating mga pera or na-invest na pera dito kay Sitaw. And syempre, dito po natin malalaman kung ano nga ba yung problema at kung paano nga ba yung hakbang ni Sitaw dito na paano nga ba tayo mabibigyan ng assurance simula po nang ipinasara itong Sitaw, new Sitaw. Ipapakita ko po sa inyo ang ilan sa mga convo
na na-share po sa atin ng ating account specialist. Good evening po. Conversation with Sir Dylan. Is there any update? It's already halfway through August and we're hoping there will be a plan for disbursement before the end of the month. Thanks. We will restart the payment once the bank process is approved. For you, Sir Dylan, how long do you think it will take? Our sellers keep asking when it will be ready. Is it this month or next month? Thank you, sir. The approval process wasn't signed by me. It is not up to me. Sir, you can ask the bank how many days or weeks we need to wait. At least we will know that there is a progress and that the company is really working on it. Thank you. I asked on Monday and he told me that it will take another 2 to 3 weeks to review. If there is a problem with the materials, the supplementary materials may be rejected. If everything goes well, the review will be completed within 2 to 3 weeks. We can use the API Connect to the payment system to make the payment. Sir Dylan, while waiting for the signatory of the bank or approval, sir, why not start use the API now so that the sellers can receive something? It's been almost 2 months since Sitaw stopped operations and the money has been pending for too long. Haven't got it the API documentation yet. Sir Dylan, why not also document the API since in your last announcement, you mentioned you were waiting for the API to be fixed and to conduct tests. While waiting for the bank's approval, this could help avoid further delays for the sellers who have been waiting for months without any proof of assurance. At least you would have some options to use once the API is approved and the bank to be used is signed. With these options are methods. The company can promptly return the seller's money and they won't have to wait excessively long. Thank you. The API I got is just a test version and I need to be gotten approved before it can get the official version. Okay, Sir Dylan, we're hoping that as soon as possible, the money of the Filipino sellers, OFW, etc., who work hard for it will be returned without delays or ending up with nothing. Every seller has their own needs and they need to receive their money. We're looking forward to your regular updates because that's what we both employees and sellers need as well. Thank you. I am facing this independently. I am not running away. I am actively dealing with it. Please appease the seller. I will restart the payment as soon as possible. Sir Dylan Lim, is there really no proof that you can provide, sir, that there is a bank involved? Even small information showing that the company is actively working on it. It would prove its legitimacy. This is what the sellers are looking for right now because they have been waiting for a long time and need to see proof that there is a bank process that can be disclosed to them. Thank you. We're sorry but we can't reveal the documentation as it's confidential. Thank you. So yung mga guys, bali yan po yung ating nakalap na information na convo puno dito nga sa sinasabi nila na project manager na Sir Dylan Lim. And syempre, another problem na naman dito is i-restart yung payment once the bank process is approved. So, ibig sabihin mga guys, it's another problem na naman na lumalabas dito na akala natin is okay na yung sinasabi nila na new banking method. Pero ano nga ba yung pinaka-problema nga pala dito mga guys? Bali yung tinutukoy kasi dito ni Sir Dylan Lim ay yung API. Yung API dito is only a testing version. So, ibig sabihin, wala pa po sila nung pinaka talagang official version ng API na pwede nilang gawin habang itong inaantay nila itong bank approval na pagbabalik ng pera is matuloy. So, ayun mga guys. And especially, lalo na dito sa ating pagbabalik ng pera is matatanggalan pa po. Aabutin pa daw po ng another 2 to 3 weeks bago po ito ay maayos itong sinasabi nilang pagbabalik ng pera or pagkakaroon ng disbursed refund na naman dito kay Sitaw. And syempre sa mga ating mga investor na nagtatanong kung ano nga ba yung kapartner dito ni Sitaw na bangko. So ayan, bali nabasa naman po natin sa convo na
konbo ni Dylan Lim na wala po silang nilalabas na kahit kaunting information kasi daw po ito ay confidential. So ayun po, bali po sana ay siguro hindi natin alam kung ito nga ba talaga ay confidential kasi tayo ay humihingi rin ng isang assurance or legitimacy na kung talagang nagtatrabaho talaga si Sitaw para makabalik talaga ang pera natin or sadyang ginagawa lamang po itong delaying tactics para mapatagal po ang proseso at mag-move on na lamang po ang ating mga investor sa kanilang na-invest na pera dito kay Sitaw at tuluyan na lang makatakas si Sitaw sa responsibilidad niya sa mga investor. And syempre, makikita din po natin dito na nasabi din ni Dylan Lim, kung ito man po ay totoo, na hindi daw po siya tatakbo sa kanyang responsibilidad at hindi daw po siya aalis sa kanyang ginagawa ngayon. Pero makikita pa rin natin dyan na syempre, hindi pa rin sila naglalabas ng any information kasi ito daw po ay confidential. So ayan, bakit naman tayo ay pagtataguan nila ng mga information na confidential? Eh, isa po tayong investor sa kanilang company. So, ibig sabihin, we have the rights lamang po na makita kung ano nga ba yung kapartner dito ni Sitaw na bangko na tinutukoy niya palagi dito sa new banking method na sinasabi niya. And syempre, itong ang new, bank approval na sinasabi din niya, nakita po natin at nabasa din po natin ang nakalaman po sa announcement ni Sitaw. And syempre, dito sa sinasabi na convo with project manager na si Lim. So, ito nga po ba ay totoo or isang delaying tactics na naman ng ating mga account specialist para mapatagal ang process ng disburse refund dito kay Sitaw? Ang problema dito is aabutin na naman po ng 2 to 3 weeks bago na naman ito matapos itong sinasabing bank approval na ginagawa na naman ng Sitaw. And syempre, ang kapit lamang po ngayon ng Sitaw is yung testing version lamang ng API. So wala pa po sila ng official version ng API na kung saan ay pwede na sana makareceive ang ating mga investor ng pera dahil sa sobrang tagal na ng delay ng kanilang mga withdrawal. At ngayon ay pag-uusapan din natin kung nawala na nga ba ang Sitaw apps. So ngayon mga guys, ay ipapakita ko po sa inyo kung talagang nawala na. Actually, hindi talaga nawala yung Sitaw apps. Pwede po natin siyang i-install in any phone. Pwedeng sa Play Store or App Store. Pero ang problema kasi dito is once na na-install nyo na ang Sitaw apps, pati na rin ang kanilang website is hindi na po siya gumagana. So, ibig sabihin, puro loading na lamang siya. So, ayan, bali wala ng information na lumalabas. Ang iniisip po dito ng ibang mga investor is unti-unti na nga bang tumatakas si Sitaw. Kasi nga, dati is may lumalabas pa ditong information kagaya ng mga withdrawal natin, process withdrawal, kung malalaman na natin na approve or pending pa rin yung ating withdrawal. So ngayon is, makikita na lang natin is puro loading na lang siya at wala nang lumalabas na information. Ito ba ay sinyales na tumatakas na ba si Sitaw? Bali yun po yung ating announcement ngayon and syempre yung latest updates natin dito kay Sitaw. At ang dami na din pong mga kapwa Sitaw seller natin dito na nag-aantay nga ng updates kung ano na nga bang nangyayari kay Sitaw. And syempre, kailan na nga ba makakabalik ang ating pera na na-invest dito kay Sitaw? At isa dito yung kanilang sinasabi na ilalabas nila na disbursement refund table illustration na kung saan is may kita natin kung anong batches na naman nga ba yung ilalabas niya dito at ano nga ba yung mga pasok na batches dito mga guys. So maraming salamat po sa mga tumutok po sa aking latest video kay dito kay Sitaw. And syempre don't forget to subscribe on my YouTube channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga latest video. And syempre maraming salamat po sa mga nagsubaybay at nanonood palagi ng aking update at sumusuporta sa kung paano nga ba makakabalik itong pera natin dito na na-invest dito sa Sitaw Company. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.